kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumekembot, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuribong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Baywang ko'y kumekembot, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuribong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Amen. Aming Panginoon, kaming patuloy na pupurihin ka, Lord. Pasasalamatan ka para sa buhay na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan, buhay ko iyong
kung nasasaktan kami, kung mahina kami, alam mo yun, Lord. At alam namin na Ikaw ang magbibigay ng lakas. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, sa bugtong ng anak mo na si Jesucristo. Thank you, Lord. Jesus, Ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Let's give our God a clap offering. Ayun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga tuwing linggo, alas 8 ng umaga dito sa may 3rd floor, Magsaysay. At bago po natin umpisahan, gusto lang natin kilalanin at batayin kung meron po ba tayong bagong bisita o isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF. Kung meron man po, maaari po ba kayong tumayo? Magtaas lang ng kamay para hindi naman po masyadong. Ayun, si Sister. Welcome po sa Tagalog service ng GCF Naga. Meron pa po ba? Sige po, inaasahan po namin na makita ulit namin kayo sa susunod na linggo. At para naman po sa ating lahat, dahil matagal po tayong hindi nakita-kita,
Tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Sunod naman po ay ang ating mga paalala. Kung meron pa kayong dalang sanggol o bata, kung sakaling sila ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede po ninyo silang dalhin dyan. At kung meron naman kayong dalang mga cellphone or gadgets, paki-double check po. Triple check. Siguraduhin po na naka-silent mode at siguraduhin po na ito ay walang tunog. Yung mga alarm clock, minsan tumutunog din yan. Yung mga smartwatch din natin, may sound din po yan. Kaya para maiwasan po natin ang makabala sa magsasalita mamaya at sa ating katabi, pakitingnan po. Sige, tumungo na po tayo sa ating anunsyo. Ngayon po ay meron tayong 3 anunsyo. Una ay ang ating dawn prayer. Ang dawn prayer po ay ginaganap kada una at ikatlong Sabado ng buwan. Kaya ang susunod po na dawn prayer ay February 21, 2026. Ito po ay alas 6 ng umaga. Dito rin po sa 3rd floor ng GCF. Ito po yung panahon na tayo ay nananalangin sa Panginoon. Tayo ay nagpapakumbaba. Pinapanalangin natin yung ating mga pangangailangan, ang ating simbahan, at lalong-lalo na yung ating bansa. Kaya ulitin ko po, ang sunod po na dawn prayer ay February 21, 2026, alas 6 po ng umaga. Sunod naman po ay baptism. Yan, kung nakadalo na po kayo sa membership class, maaari po kayong magpa-register para sa water baptism. Ang water baptism po ay public proclamation. Ibig sabihin po ito ay pang-publikong pagpapahayag ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. At para makapag-register po or sign up, pwede po kayong mag-send ng message sa GCF page sa Facebook. Meron po tayong page doon. Mag-send na lang po kayo ng message. O kaya naman, pwede kayong pumunta sa 2nd floor sa admin office para makapag-register. At ang water baptism po ay gaganapin sa ikatlong Sabado ng buwan. At ito po ay February 21, 2026. Alas 9 po ito ng umaga. Kaya pagkatapos po ng dawn prayer, 3 hours, then water baptism po. Alas 9 pala ng umaga. At panghuli po ay ang ating worship night. Magkakaroon po tayo ng worship night na gaganapin sa February 27. Alas 6 po ito ng hapon. Dito rin po sa 3rd floor, Magsaysay. Kaya samahan ninyo kami sa isang gabi ng pagsamba, pakikipagkapwa at inspirasyon, halina't makibahagi sa kagalakan ng pagtitipon habang ipinagdiriwang natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng musika at pagninilay. Kaya ulitin ko po, worship night, February 27, alas 6 po ito ng hapon, 6 p.m. Dito rin po sa 3rd floor ng GCF. At Friday po ito gaganapin. Ay lamang po para sa ating anunsyo, tumungo na po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ako po ay may babasahin sa inyong salita ng Diyos na nagmula sa 2 ng mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7.
Ito po ang nakasulat. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na binigay ninyo ngayon. Dahil binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na makapagbigay sa inyong gawain. Tulungan po ninyo kami na alisin sa aming mga puso ang pagiging makasarili, ang pagiging sakim, ang pag-aalala, at anumang bagay na mas nakakahigit sa inyo, alisin niyo po ito sa aming puso. Pinapanalangin din po namin na pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, ang mga estudyante na nag-aaral, bigyan sila ng katalinuhan, bigyan ng karunungan. Sa mga nagtatrabaho naman po ay bigyan sila ng lakas sa araw-araw at sapat na pahinga. Sa may mga negosyo, pinapanalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang kanilang business, na marami pang customer ang pumunta at gawin nila ito ng maayos alang-alang sa inyong pangalan. Gabayan po ninyo kami sa aming mga ginagawa, Panginoon. Kayo po ang mauna sa direksyon ng aming buhay. Tulungan niyo kami na patuloy na sundin ang inyong salita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at pinapanalangin din namin ang aming simbahan na sa pamamagitan ng aming handog ay marami pa ang makakilala sa inyong pangalan, marami pa ang manalig sa inyo. Kaya yan lamang po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na po kayong umupo. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Genesis, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ulitin ko po, Genesis, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-tabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sinabi niya sa babae, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais para sa iyong asawa at siya
ang mamumuno sa iyo. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Doc Steve. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin at ito pong oras na to ay ilalaan natin sa pagdarasal. At dalawa po ang meron po akong request sa bawat isa sa atin. Number 1, manalangin po tayo at ipanalangin natin ang isang pamilya. Isang pamilya lang po na kilala ninyo or whoever na nililid kayo ng banal na spirito na ipanalangin dito po sa simbahan o kaya kamag-anak ninyo or kakilala ninyo. So ipanalangin nyo po sila bilang mag-asawa at bilang pamilya. And then, pangalawa po, ipapanalangin din natin yung ating mga asawa. So kung kayo po ay may asawa, ipapanalangin nyo po ang inyong asawa. Sa mga wala pong asawa, ipapanalangin nyo naman ang future ninyo na asawa, sa mga kabataan na wala pa pong asawa. At sa mga walang balak mag-asawa, ipanalangin natin ang ating sarili. So yun po, So sige po, sama-sama po tayong manalangin. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po tayo ng celebration ng Lord's Supper. Sige po, let's pray. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Itinataas po namin at itinadakila ang inyong pangalan. Kayo po ang lumikha ng sanlibutan. Kayo din po ang nagbigay ng buhay sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga ibon, insekto, at higit sa lahat sa amin. Tunay nga po na kayo ay makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay banal na Diyos at tapat. Kaya nga po, kayo ay nagbigay din ng parusa sa mga tao na nagkasala. At alam po namin na ang lahat ay nagkasala. Kabilang po kami dyan. Sabi po ng inyong salita na ang lahat ay nagkasala. At wala pong perpekto sa bawat isa sa amin. Kaya nga po kami ay nahatulan na ng kamatayan. Sa amin pong pagkapanganak sa mundong ito, dala-dala na po namin ang consequence ng kasalanan, ang kamatayan. Kamatayan na spiritual. Kami po ay hiwalay sa inyo at wala po kaming kakayahan upang lumapit sa inyo. Kamatayan na pisikal dahil darating po ang araw, ang oras, na ang buhay po namin ay matatapos at kami ay mamamatay. Dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ng buhay, kayo din po ang Diyos na siyang kumukuha nito. Kaya nga po kami ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan dahil ang iyo pong pangako na kung sino man ang magsisi sa kanyang kasalanan, humingi ng tawad ay inyong patatawarin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Salamat po sa inyong regalo, handog, biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Jesucristo, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, ang inyong pong sakripisyo. Bagamat kayo ay tunay
na Diyos, kayo po ay naging tunay na tao upang maghirap, upang mamatay sa krus, upang tubusin ang aming mga kasalanan, na kung sino man po ang magtiwala sa inyo, manalig sa inyo, magsisi sa kasalanan, ang inyo pong pangako ay sapat at totoo, na siya ay hindi mapapahamak. Kami ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesus, dahil sa inyong muling pagkabuhay, ang epekto ng kasalanan ay inyong sinira, tinalo at winakasan. Kaya nga po, ang sino man na magtiwala sa inyo ay binigyan na ninyo ng buhay na walang hanggan. At yan po ang aming tinanggap dahil po sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kasama po dyan ay ang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa amin na maging kawangis ninyo. Banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming hubugin, turuan, bigyan ng talino, at sa pamamagitan ng inyong salita, kami ay lumakad sa daan na inyong nais para sa amin. Guided by your word and led by you. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Dahil kung wala po ito, wala po kayo, ay hindi po kami magkakaroon ng kaligtasan. Salamat din, Lord, sa mga physical, financial blessings na inyo pong pinagkaloob sa amin. Kagalingan sa sakit, at sa mga may sakit ay kagalingan, kalakasan sa mga nanghihina physically, kagalingan sa emotional at relational conflicts. Kayo din po ang nagbibigay ng pang-araw-araw namin na pangangailangan mula po sa mga basic needs ng aming katawan, pagkain, ang tubig, ang bahay, ang kapahingahan. Kayo din po ang nagbigay sa amin ng aming mga trabaho, mga propesyon, upang kami ay makatulong, makapagserbisyo at mabigyan ng tapat na compensation para sa aming pong ginagawa. Kayo po ang nagbigay ng lakas at talino at opportunity upang ito ay aming maisagawa. Kaya po, kami ay nagpapasalamat. Maging sa mga estudyante na nag-aaral, ang opportunity na makapag-aral at magamit ito sa tamang panahon upang kami naman ay makatulong din sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming bayan. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang ito. Alam po namin ang lahat ng magagandang bagay na ito na inyong pinagkaloob sa amin ay nanggagaling sa inyo at naaayon sa inyong plano at nais para sa amin. Tinataas din po namin sa inyo ang aming bayan at ang mga namumuno ng aming bansa mula sa presidente, sa vice-presidente, sa mga leaders ng iba't ibang executive departments, sa legislative branch ng aming gobyerno, ang Senado at ang House of Representatives, ganun din po ang judiciary branch, down sa local government units, sa governor, vice-governor, sanggunian pang-provincial or panlalawigan,
sa aming mayor, vice mayor at mga councilors hanggang sa mga barangay leaders at SK. Tinataas po namin sa inyo ang bawat namumuno sa public maging sa private sectors. Dalangin po namin ang ebanghelyo na ito ay maiproklama sa mga opisinang ito. At ang aming mga namumuno ay magkaroon ng takot sa inyo. Makilala kayo na siyang Diyos at tagapagligtas ng buhay ng tao. Magtiwala sa inyo at talikuran ng kasalanan. Mabago ang mga buhay at maging tapat na manlilingkod sa aming bayan at sa kapwa-tao. Dalangin po namin ang iba't ibang evangelical and Christian churches sa buong mundo, sa aming bansa, sa aming probinsya, sa aming syudad, sa aming mga municipalities at bayan. Dalangin po namin na kami ay magkaisa, hindi lamang sa pagpupuri at sa pagsamba, kundi sa pagpapahayag ng ebanghelyo, pagpapalaganap ng inyong salita, at sa disciple making, kagaya din po ng inyong iniutos na ito'y aming gawin. Bigyan niyo po kami ng lakas, talino, at mga pagkakataon na maisagawa po ito. Ilangin din po namin ang GCF family, ang amin pong mga satellites sa San Pablo, sa Dait, sa Legazpi, at ang mga kanila din mga satellites, ang mga house churches at bawat growth group, discipleship group ng GCF Naga. Dalangin po namin ang mga leaders, ang mga volunteers, ang mga members, maging ang uma-attend na patuloy po kaming lumago sa aming relasyon sa inyo at ang fellowship namin sa inyo at sa bawat isa. At tinataas din po namin sa inyo ang aming mga asawa, aming mga anak, ang aming pamilya, at bawat mag-asawa sa simbahang ito na inyo pong patatagin ang aming pagsasama at ingatan laban sa gawa ng kaaway na nais itong sirain at sirain ang aming testimony at sirain, Lord, ang inyong pangalan. Ingatan po ninyo ang bawat mag-asawa at kami ay patuloy na lumapit sa inyo, magtiwala sa inyo, sa inyong salita. Patuloy po naming mahalin ang bawat isa. Mahalin ang aming asawa, ang aming magulang, maging ang aming mga anak. Dahil ito po ang inyong nais para sa amin. Dalangin po namin ang mga nagsastruggle na relationship bilang mag-asawa, na kayo po ang magbigay ng pag-asa, kayo ang maghilom ng kanilang mga strained relationships, at kayo po ay ang magbigay ng liwanag sa kanila upang maisaayos ang kanilang pag-aasawa, mga pamilya. Dalangin din po namin sa inyo ang aming pag-worship, pakikinig ng inyong salita maya-maya, at ang pagbubulay-bulay namin ng inyong salita, na kayo lamang po ang mabigyan ng papuri, maitaas at masamba at maidakila. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagse-celebrate ng banal na hapunan ng Lord's Supper every third Sunday, ikatlong linggo ng buwan. At ang banal na hapunan po ay isang pagse-celebrate ng kabaitan ng Diyos, ng Kanyang ginawa sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, ang mga
Elements po ang tinapay na nagsisimbolo ng kanyang katawan na pinagpira-piraso at binahagi, at ang wine or ang kopa na siyang nagsisimbolo ng bagong covenant, the new covenant through the blood of Jesus, na siyang sacrificially binigay ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Ngunit meron pong warning na binibigay sa atin si Pablo sa unang Korinto 11, talata 27 to 29. Sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Bago po natin tanggapin ang mga elemento, ay tayo ay muling lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa ating kasalanan, at alalahanin ang kahalagahan at importansya kung bakit po natin ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming isip, ang aming mga bibig at ang aming mga puso mula po sa mga kasalanan na aming pong ginawa. Patawarin niyo po kami. At ngayon kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon kami ay magkasama-sama at ma-celebrate po namin ang banal na hapunan. Inaalala po namin ang inyong ginawa sa krus. Ito po ay sapat upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ay eternal. Ito po ay perfect. At wala na po kaming maidadagdag pa sa inyong ginawa. Kaya nga po kami ay lubos na nagpapasalamat. At itinalala din po namin ang fellowship na aming gagawin kung kami ay nasa langit na sama-sama na nagpupuri, sama-sama na nagsasamba sa inyo. Dalangin po namin ang inyong pagpapala sa bawat isa sa aming pagtanggap ng mga elemento ng banal na hapunan. Salamat po at tinataas namin ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, pwede na po nating i-distribute yung mga elements at habang pong ito ay ipinamimigay, binabahagi, patuloy po tayong magkaroon ng reflection patungkol sa mga simbolo ng mga elemento ng tinapay at ng kopa.
Tayo po lahat ay tumayo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Atin pong tanggapin ang tinapay, ang biskit at ang kopa. Manalangin po tayo. Diyos Ama, marami pong salamat sa inyong pong biyaya. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito aming ma-celebrate, maalala, at mabigyan ng parangal ang inyong pong ginawa para sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo at lawalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Tayo po ay nasa isa pa ring series break at sa buwan po ng Pebrero, nagkakaroon po tayo ng topical series patungkol po sa pag-aasawa, patungkol po sa marriage. At ngayong linggong ito, ngayong umaga, ang title po ng ating pag-aaralan ay Pag-aasawa at ang Sumpa. Ito po ay mula sa Genesis chapter 3 verses 16 to 17. Inilalarawan po, pinapakita, inilalarawan, medyo malalim yun, ano? Ng Genesis chapter 3 ang pagpasok ng kasalanan sa sanlilikha. Sa Genesis chapter 1 po, makikita po natin doon, mababasa natin ang paglikha ng Diyos sa mundo, maging sa tao, kay Adan at kay Eva. Sa Genesis chapter 2, atin po pinag-aralan 2 Sundays ago, yun pong disenyo ng Diyos patungkol po sa pag-aasawa or sa marriage sa pamamagitan ng first marriage. Ito po ay ang kasalan between Adam and Eve. Ito po ay perfect dahil sa Genesis chapter 2, wala pa pong kasalanan doon. Pagkatapos po, sumuway ni na Adan at ni Eva, ipinahayag ng Diyos ang kanyang hatol, yung kanyang judgment. At ang kanyang pong judgment ay meron pong character ng judicial. So, ang lumalabas po, si God ay parang executive, no? Or legislative at judiciary. So, siya ang gumawa ng batas. Sabi niya, pwede kayong kumain ng kahit ano sa Garden of Eden. Meron po siyang isang pinagbawal, ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng tama at ng mali. At siya din po ang nagbigay ng hatol nung ito ay sinuway nila Adan at Eva nung sila po ay nagkasala. Ang hatol po ang ating pag-aaralan ngayon at ang Diyos din ang nag-e-execute nitong hatol na to. At ito po ay hindi basta-bastang parusa.
or arbitrary na punishment na wala pong purpose or walang layunin. Ang hatol kay Adan at kay Eva at sa kanyang magiging mga anak or kanilang magiging anak, kasama po tayo dyan at ang mga susunod pa na henerasyon, ay tinatawag na covenantal judgment. Ano po ang covenant judgment? At mas bibigyan pa po natin to ng liwanag siguro sa susunod na sa susunod na linggo. Pag sinabi pong covenant judgment, ito po ay ang hatol na meron pong layunin ang Diyos. Ito po ay nakabatay ayon sa kanyang salita at ayon sa kanyang relasyon sa tao. So, ibig sabihin po, may batayan ang kanyang hatol. Ang batayan po niya ay salita, ang kanyang salita, at ang kanyang relasyon. Kaya po ito ay isang tinatawag na covenant judgment. Ito po ay meron pong tinatawag na moral at may makatarungan na layunin. Ang layunin po nito, ang redemptive purpose is para ituwid ang tao at ituro ang tao kay Kristo upang siya ay humingi ng tawad at magtiwala sa tagapagligtas. So in other words po, ang covenant judgment ay isang relational na judgment laban sa mga tao na nagkasala laban sa Diyos. At ito po ang nagpapaliwanag kung bakit ang buhay sa mundong ito ay puno ng sakit, kaguluhan at kamatayan. Ngayon pong buwan ng February, atin pong sineselebrate ang Hearts Month. Kaya ito po ang tinatawag natin na Philippine Heart Month. Ang buwan po na ito ay isang pagkakataon upang ipaalala sa bawat Pilipino ang importance ng cardiovascular health and disease prevention. At ngayong buwan ding ito, sineselebrate ang National Cancer Awareness Month. At sa buong mundo po ang Health Awareness Month. So, pasok po dyan lahat ng sakit. At kung nagtataka tayo o nagtatanong bakit ba merong sakit o kamatayan sa mundong ito, nagsimula po ito sa Genesis chapter 3. Ang pagbagsak ng tao sa kasalanan sa hardin ay nagdala ng kadiliman at kasalanan sa sangkatauhan. Naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ganun po kasi ang epekto ng kasalanan. Ang kasalanan po ay separation or paghihiwalay. Ang kamatayan ay paghihiwalay. Kaya nga kung may kamag-anak tayo na yumaon na, sumakabilang buhay na, siya ay hiwalay na sa atin. Ibig sabihin, hindi na ho natin sila nakikita, nakakausap, at nakakasama dahil sila po ay hiwalay na. Separation. At ang kasalanan, ang siya din naghihiwalay sa ugnayan ng tao sa Diyos. Ito po ang spiritual separation between man and God. So ang spiritual at kalaunan ay na physical na katawan ay magkakaroon po ng kamatayan. Ito po ay ang naging kabayaran na minana at mamanahin ng bawat henerasyon. So lahat po ng taong ipinapanganak at lumalaki ay makakaranas ng mga epekto ng kasalanan. Kagaya po ng pagtanda. Huwag niyo na pong tingnan yung katabi ninyo. Nakatingin naman po kayo sa akin. Ako po ay tumatanda din. Alitan. Takot at sakit. Itinakda ng Diyos ang pag-aasawa bilang lugar ng pagtanggap
Kasi po ang disenyo ng Diyos sa marriage ay magkaroon ng tinatawag na belongingness or companionship yung mag-asawa. Magkaroon po ng refuge. Magkaroon po ng unity or pagkakaisa. At itinakda din po ng Diyos ang pagtatalik, ang sex between the husband and the wife. So within the bounds of marriage, sa loob po ng pag-aasawa, ang pagtatalik po ay isang biyaya ng Panginoon. Ito po ay nagpapatatag ng relasyon ng mag-asawa. At hindi lang po ito para magkaroon ng supling or procreation, ito rin ay itinatag ng Diyos upang magkaroon ng enjoyment ang mag-asawa. Ito po ay ginagawa at may pagpapala. Ang pagpapala po pag ito ay ginagawa sa loob ng pag-aasawa. Yan po yung naging topic natin kagabi during the couples night. So kung kayo po ay nandito kagabi, ay reminder po sa ating lahat yon na ang Diyos po ay nagtatag ng pagsisiping at pagtatalik. At ito po ay isang regalo ng Diyos sa mag-asawa. Kaya lang po, dahil sa pagkahulog, because of sin, because of the fall, yun po yung tinatawag natin pagkabagsak, pagkahulog, ang pag-aasawa ngayon ay nagiging parang larangan na po ng araw-araw na pagtatalo o labanan. Sa may mga mag-asawa dito, pag kayo ay nagtrabaho o lumabas ng bahay, sa inyo bang pag-uwi, ano bang pinaghahandaan ninyo? Pinaghahandaan ba natin ang pagtanggap o pagsalubong sa atin ng ating asawa? O pinaghahandaan natin ang pagtatalo? At minsan po, ang pag-asawa, ang marriage, ay nagiging larangan ng labanan, pag-aaway or alitan. And somehow, matindi po ang epekto ng sumpa, ng hatol ng Diyos sa loob ng kasal, sa marriage. So makikita po natin yan sa mga marriages today. So yung pong desire, yung pagnanasa po ng mag-asawa sa bawat isa ay nagiging makasalanan. Nawawala na kasi yung unity, yung pagkakaisa. At ang pag-ibig na supposed to be unconditional, yung kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ang pag-ibig ng mag-asawa ay nagiging makasarili. Ang pag-ibig po kasi, ang disenyo ng Diyos ay giving, pagbibigay. Kaya nga po, ang pagtatalik, ang idea niyan, ang concept niyan is pagbibigay. Nagbibigayan. Yun po ang dakilang example na binigay ng Diyos nung binigay po niya si Jesucristo bilang tagapagligtas. Pagbibigay. Yan po ang essence ng pag-ibig. Giving. Ngunit, dahil po sa kasalanan, ang pag-ibig ay nagiging makasarili. So, hindi na po siya giving, it's always taking. Parang, ano bang makukuha ko sa iyo? Ano bang maitutulong mo sa akin? Kaya nga po, pag sa mga kinakasal, part po ng ating pre-marriage counseling question ay anong dahilan bakit kayo nag-decide na mag-asawa na? Ang kadalasan po na sinasagot ay usually dahil itong taong ito, yung kanyang fiancé, ay matutulungan daw siya o kaya makukumpleto siya dahil sa taong to. Wala naman pong masama sa mga ganong sagot, kaya lang kung yung taong yon ang nagbibigay ng completeness, ang magpapakompleto sa kanya, pag itong taong pong ito ay nawala na, ano na pong mangyayari sa kanya? Kaya po nagiging makasarili ang pag-ibig. Tandaan po natin na sa pag-iibigan,
sa marriage, hindi po ito nakasentro sa atin mga pangangailangan. Ito po ay nakasentro sa salita ng Diyos at ang example ng Diyos na pagbibigay. Ngayon po, ang responsable sanang pamumuno ng padre de pamilya, no, kasi siya po ang head ng family, ang lalaki, ay nagiging mapang-abuso. So nagkakaroon ng abuse sa kanyang kapangyarihan dito po sa kanyang tinatawag na authority. At nawawala na po yung care at pagmamahal. At minsan nga po nauuwi ito sa pagkawasak, pagkasira ng tipan, ng covenant ng kasal. At exciting po yung next na mensahe natin next Sunday dahil dadaanan po natin ito. Itong bahaging ito, no, ng pagkakawasak ng covenant ng kasal. Titingnan po natin in a legal point of view at saka po ng biblical point of view. So, kita-kita po tayo ulit next Sunday. Ang tanong, may pag-asa pa po ba kung sakaling meron kayong kilala na nasa ganitong relasyon o nagsastruggle sa ganitong relasyon bilang mag-asawa, meron pa bang pag-asa? Meron po. Sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, maliligtas ang tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. So, ibig sabihin po, ma-free mula po sa epekto ng kasalanan. Hindi po ibig sabihin magiging perpekto na yung asawa na lalaki or asawa na babae at magiging perfect na yung kanilang pagsasama, hindi po. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, maaaring magbago ang tao. Mababago po yung kanyang isip, mababago po yung kanyang pananalita, mababago po yung kanyang buhay. At sa pamamagitan ni Kristo, muli pong maisa sa katuparan o maibabalik ang tunay na layunin ng tipan ng kasal. Ano ho ba ang layunin ng covenant ng marriage? Number 1, to give glory to God. Yan po ang magandang goal ng bawat mag-asawa. Mabigyan ng kalwalhatian ng Diyos. Na pag ang mga tao nakikita ang buhay ng mag-asawang ito, nabibigyan ng papuri at pangarangal at kadakilaan ang Diyos na siyang nag-design ng marriage at siyang nag-ugnay sa mag-asawang yan. Yan po sana ang una nating layunin kung bakit tayo ay nasa isang marriage. Of course, upang maisakatuparan din ang specific na purpose ni Lord sa bawat mag-asawa. At meron po yan. Naniniwala po ako na ang bawat mag-asawa, meron pong special at specific na purpose si Lord para sa kanila. Na sila lang po ang makakagawa nun. Of course, ang unang konteksto po niyan ay sa kanilang pamilya at they can extend this to the community. Daanan po natin ang tatlong bahagi ng Genesis chapter 3 verses 16 to 17. Ang una po ay ang sakit at alitan, pain and conflict. Ipinahayag ng Diyos na mararanasan ng babae ang sakit sa panganganak. Yung pain during childbearing pa lang, pagdadalang tao pa lang po, kasama dito at maaring kasama rito ang hirap sa pagbubuntis, of course, kasama na po dyan ang panganganak. At according to John Goldingay, sa kanya pong commentary on Old Testament, noong 2020 sinulat po niya, kasama po ang pagpapalaki ng anak. No? Ibig sabihin, hindi lang po yung pain habang nanganganak. Masakit po yon, kaya lang because of the advent of anesthesia, meron na pong mga anesthesia ngayon, at meron na pong mga pain reliever, hindi na po masyadong masakit pag nanganganak. Lalo na pag sa ospital nanganganak.
Kasi meron na ho tayong mga pain reliever. Naalala ko po yung asawa ko nung siya po ay 3 beses nanganak. Yung unang beses po, hindi po siya masyadong nasaktan. Kasi nga may anesthesia. Kaya maganda po yung kanyang experience sa panganganak. Dun sa pangalawa, ganun din. Groggy po siya. Enough lang pagising siya para maitulak yung aming ikalawang anak. Ganun din po sa ikatlo. Gawa po ng anesthesia. So ano ba tong pain na ito? Ibig sabihin ba ng pain, ng sakit na ito, kaya nating ma-cure or kaya nating gamutin at mawawala na yung epekto? Hindi po. Dahil minsan po, or kadalasan, kasama po dyan yung pagpapalaki ng bata. Lalo na po pag nagsisimula na po na maging disobedient o suwail yung anak during the toddler years. Isa sakit sa ulo, hirap habulin, ang kulit, mahirap patulugin. Habang lumalaki po, lalong nagiging mas disobedient, lalo na pag naging siguro teenager o kaya papunta na siya sa pag-aasawa. So, maaring magkaroon ng heartbreak ang mga nanay. At according to studies po, ang mga nanay ay mas emotional at mas nasasaktan po sila kung ang kanilang mga anak ay nagkakasala, nagkakamali, o nag-fail sa kanilang mga buhay. Ang mas una daw po at mas nasasaktan ay ang nanay. Totoo po ba yun, mga nanay, na meron pong mga anak na dumaan sa mga ganitong mga sitwasyon or pagkakataon? Kaya nga po, ang pain at ang conflict ay bahagi ng mararanasan ng bawat babae na nasa isang relasyon, sa marriage. Bukod pa rito, naapektuhan din ang relasyon niya sa kanyang asawa. So, hindi lang po yun sa pagbubunti, sa panganganak, at sa pagpapalaki ng anak. Ito din po ay patungkol sa kanyang asawa. Dahil ang pagnanasa, yung desire niya ng babae sa kanyang asawang lalaki, ay maaring tumutukoy sa pagmamahal, pwede po yun, ngunit ang context po ng Genesis chapter 3, particular verse 16, ay patungkol po sa kagustuhan niyang kontrolin at baguhin ang kanyang asawa ayon sa kanyang sariling kagustuhan at pangangailangan. Kaya nga po naging makasarili dahil sa kasalanan ang pag-iibigan, ang pag-ibig. Basahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 16. Sinabi niya sa babae, so specific po ito, no, sa babae. Si Eva po ang kausap dito ng Diyos. Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Sa English po, multiply. Ibig sabihin, hindi lang isang beses. Ibig sabihin, tuloy-tuloy or times 2, times 3. Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. O doon po siguro sa pagdadalang tao. No. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. So ano pong ibig sabihin dito ng pagnanais para sa iyong asawa? Anong nais ba ng babae para sa kanyang asawa? Ang pagsasama ng pagnanais ay meron pong hangaring mangibabaw. No? Ibig sabihin, kontrolin or manguna. Yun po yung nais ng asawa. No? Maging mangibabaw, hangaring mangibabaw o magkontrol. Ito po ay inahalin tulad sa kasalanan. No? Sabi po kasi sa Genesis chapter 4, verse 7, yung sumunod po na kabanata, patungkol naman po ito kay Cain at kay Abel. Sabi po sa verse 7 ng Genesis chapter 4,
Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ngunit kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ang kasalanan ay isang pintuan, ang kanyang pagnanasa ay para sa iyo. Ibig sabihin yung kasalanan ay may pagnanasa, no? Doon sa tao. Ngunit dapat mo itong pagharian. So inihalin tulad po yung pagnanasa sa kasalanan. No, kaya nga po ang context dito ng pagnanasa ay malinaw na patungkol sa kasalanan. Kaya nga po dapat daw pagtagumpayan ng tao, okay, ang kasalanan. No? So, ganun po yung idea. So, ang ibig sabihin po dito ng babae ng pagnanais para sa kanyang asawa ay parang pagnanasa ng kasalanan. And therefore, kung babalik po tayo sa babae at sa lalaki, sa halip po na magtulungan ang mag-asawa, sa halip po na magkaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon po ng tunggalian sa kapangyarihan. In other words, palagi pong may conflict between the husband and the wife. Kasi po ang hatol, ang curse sa babae ay nanaisin niya na kontrolin at pangunahan ang kanyang asawa. So pupunta po tayo sa second part, which is pang-aabuso sa kapangyarihan or dominance or dominate. Sa hardin po, inaasahan na ang lalaki ang mangunguna sa babae. Kaya yun po yung authority na binigay ng Diyos kay Adan. Siya po ay dinala sa garden, sa hardin, binigyan po siya ng task, no, na ayusin, pangalagaan ang hardin. Pero dahil sa sumpa, ang pamumuno, yung leadership po, yung authority ng lalaki ay naging mapang-abuso at wala na pong pagmamahal. No? So yun po yung curse naman sa lalaki. Kung babalikan po natin yung Genesis chapter 3 verse 16, yung last part, ngunit, no, ito po yung sabi sa babae, no, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, gusto mong kontrolin yung asawa, siguro sa modern na language, gusto mong i-under, no, underin yung asawa. Kaso, at siya ang mamumuno sa iyo. So siya naman ang binigyan ng authority. So may likas na otoridad ang lalaki na mag-lead, ang manguna sa babae. So nagkakaroon po ng struggle sa part po na yun. Yung babae gustong kontrolin yung lalaki ayaw magpakontrol dahil siya po ang leader ng tahanan, tapos yung babae na naman. So lagi pong meron tinatawag na conflict between the husband and the wife. Ngayon, ito pong power, itong authority na binigay ng Diyos, no, dahil sa kasalanan ay naging mapang-abuso. At wala na pong pagmamahal. Naging harsh na yung leadership, yung treatment. So ano nangyari? Nagkakaroon po ng tinatawag na resistance yung lalaki laban sa kanyang asawang babae. At pag nagkaroon na po ng resistance, diyan po usually, kadalasan nagsisimula ang away at ang paghihiwalayan. Sa iba pong kaso, tuluyang tinatalikuran ng lalaki ang kanyang tungkulin bilang pinuno, bilang leader ng kanyang asawa. Bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. Magkanya-kanya na tayo. Tuluyan din pong tinatalikuran ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at yung pong pagdidesisyon para sa pamilya. So nagiging passive na po yung lalaki. Passive. So ibig sabihin, baliktad na. Ang babae na po na asawa ang nagli-lead, nangunguna, at yung lalaki ay passive na.
Kaya lang, pag na-trigger, nagkakaroon ng aggression. No? Kaya passive-aggressive po yung nagiging relasyon. Isa rin po itong anyo ng pagbaluktot sa orihinal na disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Gawa po ito ng kasalanan. Nilalang po ng Diyos ang babae upang maging katuwang ng lalaki. Di po ba? Kaya nga po dun sa Genesis chapter 2, God created a helper, katuwang, suitable for him. Ibig sabihin po, yung pagiging katuwang ng lalaki ay complementary. Ibig sabihin po, hindi dominance, hindi po siya mangunguna, kundi dapat silang dalawa ay nagko-complement sa bawat isa. Kasi po, ang mga lalaki, meron po tayong mga limitations. May mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin. Nawala po yung babaeng asawa. Ganon din, ang babaeng asawa, may mga bagay din po siyang hindi kayang gawin, may mga limitasyon din siya na dapat ang gumagawa nito ay ang lalaki naman. So in other words, sila po ay, pag nagkakaisa, nagiging complete or full or whole yung kanilang roles. Ano po ba yung hindi kayang gawin ng lalaki? Ay number 1 ho, yung pagbubuntis. Kasi wala ho tayong matres at wala ho tayong kakayahan na magdalang tao. So ang nakakagawa po niyan ay ang babaeng asawa. Ganon din naman ang babaeng asawa. Hindi naman niya kayang parang palaka na kahit wala hong lalaking palaka ay mabubuntis. May mga ganon pong isda. May mga ganyang mga insekto na kaya nilang mabuntis on their own. Hindi po pwede. So, ibig sabihin po, meron pong mga roles ang lalaki at ang babae sa marriage. Pero dahil po sa kasalanan, naging mas mahirap para sa mga lalaki na pangunahan ng maayos ang kanilang mga asawa. Dahil nga ang mga asawa, babae, with no offense meant po. Dahil ito talaga po ang natural na tendency ng mga babae is to desire pangunahan, kontrolin ang mga lalaki. So, paano po yan? Ang pag-asa po ng isang matagumpay na kasal ay na kay Kristo. At of course, nasa salita ng Diyos. Dahil po pag ang lalaki or ang babae ay meron pong relasyon sa Diyos at meron po siyang pagtitiwala doon sa salita ng Diyos kung saan ibinigay ng Biblia ang role ng lalaki na magmahal at mamuno. At kung ang babae naman nagtitiwala doon, ay ang role talaga ng aking asawa ay mamuno at mahalin ako ay magpapasakop sa kanya. To submit naman and to respect. So kung ang mag-asawa ay parehas na nagtitiwala kay Kristo at sa salita ng Diyos ito ay isinasagawa, magkakaroon po ng hindi lang awareness ang lalaki at ang babae sa original na disenyo ng Diyos sa marriage, magkakaroon din po ng pagsasagawa nito, obedience. So, ang lalaki po, mamahalin niya ang kanyang asawa, maglilid siya. Ang paglilid po dito, hindi po parang hari na kung anong iutos ko, gawin mo. Servant leadership po, yun ang ibig sabihin nun. Ganon din po ang babaeng asawa sa kanyang asawang lalaki na meron pong submission at meron pong respect. So, dapat tularan ang pagmamahal ni Kristo
sa iglesia. Ito po sa Ephesians chapter 5 verse 25, kung saan ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay inahalin tulad sa Diyos bilang groom at sa simbahan bilang bride. So, ibig sabihin po, merong relasyon. At ikatlo po na punto, pain to survive o paghihirap para mabuhay. So, ito naman ang curse. Ito naman po ang sumpa sa lalaki. Tulad ng babae, makakaranas din ng sakit ang lalaki. Pero hindi po ito sakit ng panganganak. Ito ay sakit ng pakikipagsapalaran para mabuhay. Ang hirap ng pagtatrabaho para magkapagtaguyod ng pamilya at ang kanyang desisyon pakinggan ang kanyang asawa, imbes na ang Diyos ang nagbunga ng isinumpang lupa. So, ibig sabihin po, sa verse 17, ang pong sinumpa dyan ay ang lupa. So, basahin po natin. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, dapat nakinig siya sa Diyos, una sa lahat, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na wag kang kakain yon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. So lagi na pong may kapighatian kapag hindi pinapakinggan ang Diyos. Ibig sabihin po, nandyan na ang consequence, nakalatag na po. So pag hindi tayo makikinig sa Diyos, hindi tayo susunod sa Diyos, it comes automatically. No? Na meron pong consequence yan every time. At personally, na-experience ko po to sa aming buhay mag-asawa. Pag hindi po ako nakikinig sa aking asawa, kadalasan po ako ay napapahamak. I praise God dahil isa po sa mga gift, mga regalo, spiritual gift na binigay ng Diyos sa aking asawa ay ang discernment. At alam po, nalalaman po ng aking asawa kung ano ang tama o mali o dapat gawin o hindi gawin. Kaya lang kung ako po ay makikinig lang sa kanya palagi, dahil siya po ay nagkakamali din, meron din pong kaakibat na consequence yun. So ano po ang dapat? Makinig tayo una sa Diyos, at kadalasan ang Diyos ay nangungusap sa atin, of course, through His Word, through the Bible, but also through our spouse. So sa mga kabataan dito, pag pinagsabihan kayo ng inyong magulang, magdala kayo ng payong. Magdala kayo ng payong. O kaya mag-aral lang mabuti. Mag-aral lang mabuti. Kasi kadalasan ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng ating mga magulang din. So ang context po nito, nung nakinig si Adan sa kanyang asawa, ay patungkol po sa kasalanan. So ang mapandin lang na bitag ay ang mas pinakikinggan natin ang mga pinakamalapit sa atin sa halip na ang Diyos. No, kaya po kailangan sa atin pong mga tatay, sa atin pong mga lalaki, sa marriage, unahin natin ang pakikinig sa Diyos bago sa ating mga asawa o sino man. Malawak ang saklaw ng katarungan ng Diyos. Umaabot ito sa buong mundo. Ito po kasi parang lupa. No? Pero yung lupang ito pertains to the whole world. So kahit saan po tayo magpunta, minsan akala natin yung pag-abroad ay malaking kita. At I'm sure yung mga kamag-anak ninyo, kakilala ninyo na nagtatrabaho o nagtrabaho abroad, sasabihin din nila sa inyo, hindi mahirap o hindi madali ang buhay doon. Mahirap pa din po. Lalo na pagka ikaw ay banyaga sa isang lupa, meron pa rin tinatawag na pagkakaiba ng pananaw o pagkakilala.
no? Discrimination, in other words. Minsan akala lang natin nag-earn sila ng malaki, ng dollar, no? Pero hirap pa rin po sila doon. Lalo na pag namimiss nila yung kanilang pamilya. So dapat po natin tandaan na sa mga lalaki naman, tayo ang binigyan ng authority, binigyan po ng tungkulin na maghanap buhay. Pero hindi ko po sinasabi na hindi po maganda o hindi tama na maghanap buhay din yung babae. Napapag-usapan naman po yan. Kaya lang, kadalasan, at nangyayari po ito, mas malaki po ang kinikita ng asawang babae kaysa sa asawang lalaki, kaya nagkakaroon ulit ng conflict doon. Kaya nga po, napaka-importante bilang pagsasabuhay, number 1, unawain natin ang disenyo ng Diyos para sa kasal at ang bunga ng pagkahulog ng tao. Lagi po nating isipin yon na kaya ganito yung asawa ko ay dahil sa kasalanan. Dahil ito yung kanyang tendency. Sa pag-unawa natin sa pagkahulog, mas mauunawaan natin ang kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Maliwanag po yun. Ibig sabihin yung epekto ng kasalanan. No? Yung kapangyarihan niya, yung hold niya sa atin. At ang katarungan ng Diyos. Yung justice po, yung katarungan ng Diyos ay mas kakatakutan natin. Kung meron tayong tunay na pagkakilala sa Kanya at meron na pagkatakot at merong pagmamahal sa Diyos. Kaya nga po ang kaalamang ito ay magpapaalala sa atin kung gaano natin kailangan ang kaligtasan. Maligtas sa kasalanan. Matanggal yung tanikala, matanggal yung pagkahawak sa atin ng kasalanan dahil ito ay matatagpuan lamang kay Kristo. Kaya nga po ipinapanalangin ng ating simbahan na ma-reach out natin ang mga fathers, ang mga tatay, dahil kung na-reach out natin ang mga tatay, sigurado po susunod yung nanay at susunod yung mga anak. Ikalawa, ituon ang pag-asa sa paglago kay Kristo dahil ito ang susi sa mas matatag na pagsasama. So, sa ating pong mga mag-asawa, may mga asawa, palaguin po natin yung ating relasyon kay Kristo. Kasi po sa love triangle, kung saan si Kristo ay nasa gitna, ang Diyos ay nasa gitna, at ang lalaki at babae na mag-asawa nasa gilid, abang lumalapit po ang bawat isa, ang mag-asawa sa Diyos, lumalapit din po sila sa bawat isa. Yun po ang supposed to be love triangle. No? Hindi po to love between the husband and wife and another person. Dapat yung person na yon si God. No? Ngayon, sa mga single naman, huwag po kayong papasok. Huwag kayong papasok sa kasal sa taong walang takot at pagmamahal sa Diyos. Mag-iingat po tayo. Kikilalanin po natin yung ating mga manliligaw. Kung tayo ang babae o kung mga nililigawan natin, kung tayo naman ay ang lalaki. Kapag hindi sinunod ang payong ito, asahan mong may mga consequences, kahihinatnan, at usually hindi maganda. Ngunit, ang Diyos po ay napakabait. Siya po ay merciful and gracious na minsan, kahit sa pagkakamaling ito, no, nakapag-asawa ng walang takot sa Diyos o pagmamahal sa Diyos, dahil sa kanyang character, no, gagamitin yun ng Diyos upang mabago ang asawa. No, kaya nga po sa mga kababaihan na nagsastruggle sa ganito, patuloy kayong manalangin. Ipanalangin ninyo ang inyong asawang lalaki. O kung kayo naman yung lalaki, ipanalangin ang inyong asawa na babae. So maaring hindi mo maranasan ang pagtubos ng Diyos
sa iyong buhay mag-asawa, ngunit ang Diyos po ay mahabagin at kaya po niyang baguhin ang kahit sino man sa atin. Hindi po tayo ang magbabago sa ating asawa, ang Diyos po ang magbabago sa kanila. Ikatlo, ang sakit at alitan ay bunga ng kasalanan. Pero sapat ang biyaya ng Diyos. The grace of the Lord is sufficient. It is greater. Mas higit pa po ito kesa sa kasalanan at kesa sa bunga ng kasalanan. Tandaan po natin yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos covers everything, even our sin. Magtiwala sa biyaya ng Diyos na siya ring nagbibigay ng lakas para kayanin ang sakit at harapin ang alitan. Ang Diyos po nagpapagaling. Hindi lang po pisikal ang kagalingan, spiritual na kagalingan. Kaya pong pagalingin ng Diyos ang trauma ng nakaraan. Naniniwala po ako na gagawin niya ng Diyos ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang plano. At kung ang ating panalangin ay naayon sa plano at naisin ng Diyos, kagaya ng kagalingan, emotional, kagaya ng kagalingan sa relasyon, kagalingan sa psychological aspect ng ating buhay, naniniwala po ako na kayo ay pagagalingin ng Diyos. Kung kaya po tayong linisin ng Diyos sa ating kasalanan, kaya din po niyang pagalingin ang ating mga trauma ng ating kabataan, ng ating pong mga past relationships. Sa pamamagitan ng kanyang spirito, unti-unti tayong binabago upang magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Importante po yun, no? Yung self-control, at ito po ay nagagawa natin sa pamamagitan ng banal na spirito. Kapayapaan, pag-ibig at kababaang loob. At ikaapat, ang mga nasa kay Kristo ay tumatanggap ng biyaya upang sundin ang panibagong disenyo sa ilalim ni Kristo. Ang mga asawang lalaki ay tinatawag na mahalin ang kanilang mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. At ang mga asawang babae naman ay kailangan magpasakop sa kanilang asawa gaya ng sa Panginoon. Dapat mahalin at pahalagahan ng lalaki ang kanyang asawa at igalang at magpasakop naman ang babae sa kanyang asawa. Kaya po, we invite you to journey with us. Samahan niyo po kami at sama-sama po tayo na magpatuloy sa atin pong relasyon sa Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon, at sa ating fellowship with one another. Iwanan ko po kayo ng isang tula mula po sa ating senior pastor entitled Biyaya sa Pag-aasawa. Pagbubuntis o pagpapalaki, parehong may hirap at pasakit. Mas nagiging malinaw ang pangangailangan, ngunit kahalo na ang kasalanan. Ang lalaki ay dapat mamuno, ngunit minsan o madalas ng aabuso. Bunga ito ng pagkahulog, hindi dapat ganyan ang hubog. May pasakit din sa lalaki at ama. Para kay Adan, ito ay bago at kakaiba. Para mabuhay lang, parang laban, may aral na dapat matutunan. Ang Diyos ang una, siya ay pakinggan, hindi asawa o kaibigan, siya ay may katarungan at awa. Sa pag-aasawa ay biyaya niya'y yakapin ng kusa. Tayo pong lahat ay tumayo at magtapos po sa panalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan
Kami po ay maraming kasalanan at pagkukulang sa inyo, sa aming asawa, sa aming magulang, anak at mga kamag-anak dahil kami po ay makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran. At salamat, Panginoon, dahil tapat kayo sa inyong pangako na ang sino man lumapit at humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, siya ay inyong patatawarin dahil kayo ay mabuting Diyos. At nasa inyo pong character at nature ang magpatawad. Linisin niyo po kami sa trauma ng aming mga nakaraan. Sa aming mga kapatid na nandito ngayon o nakikinig sa social media platforms na dumaan sa traumatic relationships. Maari po ito mga abusive relationships in the past. Dalangin namin, Lord, ang inyong healing sa mga kapatid, sa mga taong ito. At dalangin po namin ang bawat mag-asawa, bawat pamilya na magkaroon, Lord, ng pagkakilala sa inyo, magkaroon ng takot sa inyo, magkaroon ng pag-ibig sa inyo. At alam po namin na kayo din ang nagbibigay nito sa amin. Kayo ang nagbabago sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Kaya po ang hiling namin, ang panalangin namin para sa aming mga asawa, sa aming mga magulang, aming mga kapatid, at maging sa aming mga anak, na kayo ang siyang magbago ng kanilang mga buhay upang sila ay maging matagumpay, upang kami, Lord, ay maging matagumpay sa aming tungkulin bilang asawa. Kung kami ay mga lalaki, kami ay maglingkod, manguna at mahalin ang aming mga asawa unconditionally and sacrificially. At sa mga babae naman na asawa, magbigay ng respeto at mag-submit sa kanilang mga asawa. Kagaya din, Lord, ng pag-submit sa inyo. Dahil ito po ang inyong blueprint, ito ang inyong disenyo sa aming bilang mga mag-asawa. Dalangin po namin na patatagin po ninyo, Panginoon, ang samahan ng bawat mag-asawa sa simbahang ito at sa aming community. Ganon din, Lord, sa mga future marriages ng aming mga anak, ng mga next generations. We commend them to you, Lord, believing and knowing that you as the author, kayo po ang may akda ng covenant ng marriage, kayo din po ang magpapatatag nito at magsusustain nito hanggang sa kamatayan. At sa amin pong paglabas sa lugar na ito, dala-dala po namin ang inyong pagpapala na willing kaming ibahagi din sa iba upang sila ay magkaroon din ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory in Jesus' name. Amen.